veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bumuelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa, ayon kay Panelo, ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles kitang-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? Pinanari ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items. Sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo, ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion namanong inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Gate niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo. Nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA site sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. At galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Git ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ring patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ilis. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Tulpo gustong patahimikin ng palasyo. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng mga talagang usapin. Etong magkakapatid na Tulpo, lalong-lalo na kay Senator Rapi Tulfo at dito kay Congressman Erwin Tulfo, na kung saan ay etong si Senator Rapi Tulfo ay binatikos ng netizen dahil sa biglang parang na naging nawala na parang bula ang usapin about sa PCSO. At ito naman si Erwin Tulfo ay nabulgar ang kanyang sikretong itinatago at binulgar nga ito ng isang vlogger na nagngangalang Maharlika na ito ay gumamit ng ibang pangalan sa ibang bansa at talagang talagang pinag-usapan yon ng buong Pilipinas. Ito naman ngayon ay may isa pong may isa pong issue na naman na naibalita mapatungkol dito sa mga tulpo na etong pagtanggal
or disqualify or disqualification sa COMELEC ng magkakapatid na Tulfo. Ito nga si Erwin Tulfo at si Sir Ben Tulfo. Di alam nyo dito, kaming mga banateros, may mga nababasa nga kaming komento minsan kapag naiaangat or naipopromote namin or napagmamalaki namin itong si future Senator Ben Tulfo. Hunaan ko na kayo agad kasi baka ma-misinterpret na naman ako. Baka ano na naman ang isipin nyo sa akin. Pag-usapang PDP laban, straight ako dyan. Wala akong papalagpasin at lahat yan na iboboto at susuportahan ko. Especially to Pastor Apollo C. Quiboloy. Diba? So, alalahanin ho natin ilan lang ba sila? So, hindi naman na marami pang pwedeng idagdag. At ito, napupusuan ko, naidagdag ko doon si Ben Tulfo. So, bakit nga ba napupusuan ko ito? Explain ko ho sa inyo bago tayo magpunta doon sa pinaka-topic natin. Alam nyo, kaming mga banateros ay hindi ho kami tumitingin sa halimbawa, sasabihin ng ibang tao na, ay, wag mo iboto yun si Ben. Yung kapatid niyan, pumirma doon or gustong magpa-impeach kay BP Sara. Ay, wag niyo iboto si Ben Tulfo kasi yung asawa ni Rapi Tulfo at anak pumirma sa impeachment kay BP Sara Duterte. So, kadalasan yan yung mga naririnig at nababasa namin sa mga comment section at mga comment ng ibang mga anti-Tulfo, Tulfo brothers. So, ito isipin nyo anong kinalaman ni Ben Tulfo sa pagpirma? Yung pagpirma ng asawa at anak ni Rapi Tulfo doon sa impeachment kay BP Sara Duterte ay kahit ako din po ay galit ho doon at against po kami ng mga banateros doon. At lalo na nung medyo talagang nakitaan naming sumasablay etong mga kapatid ni Ben Tulfo na sila Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. At alam nyo naman yan, kung batikusin namin sila ay talagang grabe, hindi ho kami nagpapatumpik-tumpik, no? So kasi kami mga banateros, tumitingin ho kami sa isang tao na may magagawa at talagang may puso para sa bayan natin. At ayun yung katangian na nakita namin kay Ben Tulfo. Alalahanin nyo, bago sumikat, etong si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo ay meron ng Ben Tulfo na hindi, ayun lang ang pinagkaiba. Etong si Ben Tulfo kasi is malihim, no? Malihim siya kung tumulong sa mga kababayan natin. Talagang inaabot niya yung mga nasa dulo, nasa laylayan ng mga kababayan natin para tulungan. Hindi nga lang siya katulad ng ibang mga politiko dyan na porket may naitulong ng ganito, gagamitin na yon sa pangangampanya at gagamitin na yung mga naitulong niya or parang isinusumbat na at sinasa publiko. So hindi ganun si Senator Ben Tulfo, Senator na agad. Alam ko may mga talagang galit sa mga Tulfo brothers. Pero sana ilabas ho natin diyan si Ben Tulfo, no? At alalahanin niyo, isa si Ben Tulfo na kahit hanggang ngayon ay talagang tumatanaw or tinatawag na hindi bumabatikos sa mga Duterte. No, hindi siya bumabati ko, sa halip niya nga may papanood nga akong video sa inyo na talagang ipinagtanggol niya etong mga Duterte dito sa isa sa mga kritiko or tinatawag na anti-Duterte simulat sa pool pa. Diba? So ipinagtanggol nito ni Ben Tulfo na yan yung isa sa mga papanoorin natin. Ang banateros kasi katulad lang yan, no? Yung mga nangyari noon kay Banat Bay. Banat Bay, Boss Dada Cocholi. Panahon na yon ng kampanya ni Marcos Jr. at nitong ni BP Sara Duterte nung panahon na okay pa ang lahat. Nung panahon na inuuto tayo ni Marcos. So labas ako doon kasi ako binoto ko si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. So ang nangyari noon ay itong Banateros Brothers na sila pa lang noon, wala pa ako, wala pa si Master Juday at si Paring RJ. Subscribe nyo, Paring RJ TV, nandiyan sa YouTube, subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Legit po yan na isa sa mga Banateros Brothers. Etong sila Banat Bay ay ang sinuportahan sa pagiging presidente ay etong si Isko Moreno na ikinagalit yon ng ibang mga supporters ni Marcos Jr. Kami kasi unang-una nakikinig kami sa anong sabihin ni Tatay Digong. At ayun nga, 'di ba? Simulat sa poll sinabi na ni Tatay Digong na si Marcos Jr. ay weak leader. 'Di ba? So doon pa lang nagkaroon na etong sila. So tutusin, ako lang ang talagang nabudol din sa Banateros Brothers dahil ako lang ang nag-iisang bumoto kay Marcos Jr. Pero itong sinasabi ko ay about po ito sa Banat Bay. So maraming nagalit kay Banat Bay noon dahil nga si Isko Moreno ang naging presidente nila at talagang sinuportahan din naman talaga nila ng gusto. Hanggang ngayon etong si Vice President Sara Duterte.
So kami kasi mga banateros, hindi kami tumitingin ng halimbawa may issue etong mga kapatid ni Ben Tulfo na si Erwin at Rapi. So talaga sa amin, etong si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo is kanselado. Lalo na sa akin, cancel to sa akin. Talagang hindi ko to iboboto kahit saan pa sila tumakbo na posisyon sa gobyerno. Pero ito kasi si Ben Tulfo, alam mo yung nakikitaan mo na hindi siya kinakain ng sistema. Hindi siya kinain ng politiko na tinatawag na politiko. Kasi alam nyo, ang kinaganda sa mga kandidato na karapat-dapat na may halal sa ating gobyerno, lalo sa pagiging senator, vice president or president, yung mga tipong mala Duterte, naman talaga yung lagi nating hinahanap, di ba? Si Ben Tulfo ay nakitaan ko talaga din at nakitaan namin ng buong banateros na may may naiba siya sa mga kapatid niya. Sa totoo lang ho talaga, kung talagang bubusisiin nyo po ang magagawa at nagawa na nito ni Ben Tulfo ay napakarami kaysa ho sa ibang mga politikong tumatakbo ngayon. Labas ho dito PDP laban. Ang tinutukoy ko yung mga Alcancia team, no? Yung mga isinusuka. Yung team sinusuka. Kasi ito si Ben Tulfo, hindi siya yung kandidato na yung todo forma, kandidato na todo paganda, yung kandidato na puro, alam mo yun, yung puro pasiklab kapag oras ng kandidatura. Si Ben Tulfo kasi noon at hanggang ngayon ay nananatili pa rin at siya na lang din talaga siguro. Para sa akin sarili kong opinion, siya na lang yung nakikitaan ko sa magkakapatid na talagang umaabot sa mga kamay ng mga kababayan natin na hindi halos napapansin ng ating gobyerno. Mapagbundok ka man, basta yung mga kababayan natin na hindi na talaga napapansin ng gobyerno. Hindi katulad ditong mga ibang kandidato na tumatakbo ngayon na todo pasikat, tulong dito, tulong diyan, tulong doon. So ibahin niyo po si Ben Tulfo, hindi siya ganoon hindi siya yung pala exposed ng ginagawa niya. So tayo na lang magugulat na tayo na sa ditong lugar na to si Ben Tulfo ay tumulong. Dito sa lugar na to si Ben Tulfo ay may tinulungan. Halimbawa, may isang pamilya na nangangailangan ng tulong. So hindi kasi katulad ng ibang kandidato, etong si Ben Tulfo na alam niyo yung gawain ng mga tumatakbo ngayon na kunin mo yung camera, video natin para makita ng tao para iboto ako. Hindi ho ganun, no? Hindi ho ganun ng isang Ben Tulfo at talagang alam niyo simula nung bata pa lang talaga ako, eto na yung unang-unang inidolo ko sa mga Tulfo. Although hindi ko rin itatanggi na hindi ko inidolo ang si Erwin at si Rapi Tulfo. Mga idol ko din yan. Kaso ngayon medyo alam nyo naman ang kasabihan at ang aming sinasabi lagi ng banateros na pagtama palakpakan, pag mali banatan. So nakikita namin ng mali ang magkakapatid na Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Kaya namin nababanatan at alam nyo yan. No? At kapag may ginawa rin naman silang mabuti, kaagad naman din namin pinapalakpakan. At ito nga yung palagi namin sinasabi sa inyo na kapag ang isang tao, kagaya nito ni senator na ako ng senator, sir. Oo, mapanood mo man to, senator. Di kasi, alam niyo, hindi natin talaga, laging number 2 ito, si Ben Tulfo. No? So, nakikitaan namin siya na may magagawa at may kaya siyang gawin sa Pilipinas or sa kanyang pagsiservisyo bilang or kung pala rin na mahalal siya bilang senador sa ating bansa. Alam niyo, itong katangian ni Ben Tulfo ay ito yung mga tinatawag na parang male version ng isang Miriam Defensor Santiago. Totoo po yan. So although iba naman sila, may pagkakaiba sila, pero alam nyo yung mga ganong kasing bagay, yung mga mala Duterte, mala Miriam Defensor, yung mga kailangan natin, yung tipong hindi kayang kontrolin ng kahit sino mang matataas na posisyon sa gobyerno. Yung pinupunto natin ho dito, no? Na yun yung nakikita ko dito kay Sir Ben Tulfo. So ito, panoorin ho natin yung pagtatanggol ni Ben Tulfo sa mga Duterte dahil ho dito kay isa sa mga anti Duterte. Simulat sa pulay anti Duterte na tong hayop na to. So ito mo, panoorin ho natin. Duterte, matindi to. Ito mismo kanyang sinabi. Kabastusan runs in the family. Wait, teka muna. Di lahat ata, walang sinalba. So, ibig sabihin lahat na pamilya Duterte bastos. Yun ang ibig sabihin ni Trillanes. Kung makapagsalita itong si Tonyo,
Akala mong walang bahong tinatago. Kung pag-uusapan ng kabastusan at walang modo, si dating Senator Antonio Trillanes is above number 1, second to none, and he holds the crown. Rebelde, walang galang. Sa kapwa niyang senador noon, kung inyong matatandaan, si dating Senator Enrile, binastos niya po, kasamahan niya noon sa Senado. Si dating Senator Dick Gordon halos atakihin sa puso sa galit nung kanyang tinawag at nagtalo po sila. Nakikita po yan sa YouTube. Nagtalo po sila para sabihin na ang committee ho nitong si Gordon, na Blue Ribbon Committee noon, ay committee na sinasabing Di Arreglo. Si Gordon ho yung head ho ng Blue Ribbon Committee noon. Ako mismo, natikman ko ang kabastusan nitong si Trillanes kasamang kanyang mortal enemy, mortal na kalaban na si at naging best friend niya bandang huli. Sino pa? Si Dick Gordon. Tinawag akong magnanakaw nitong si Trillanes dahil sa DOT contract na binigay ng PTV sa amin dito sa Bitag Media Production. Maraming hindi nakakaalam, binasura na ng ombudsman ang walang katuturang akusasyon nitong si Trillanes sa akin. Sa Senate hearing noon, hindi ako binigyan ng pagkakataon magsalita. Bastos talaga. Matindi rin kung kumastigo sa mga resource person sa Senado noon si Antonio Trillanes. Tawag mo ron, di ba bastos? O kasalukuyan, may isa dyan sa Senado na matindi rin kung kumastigo. Ayaw bigyan ng pagkakataon magsalita ang mga resource person. Ang mga resource person, pag inimbitahan nyo sa Senado, abay, pasalitain nyo.